Hey, check. Okay, good day sa lahat ng students. So for today's video, we will be uh, tackling about support and resistance. So kung familiar kayo sa sa chart, sa trading view, napaka-popular po ng word na support and resistance. So ano po bang advantage to correctly spot the key levels or the supports and resistance or the supply and demand kung tinatawag ng iba. So basically, all right. Sa chart guys, merong mga time frames, different time frames na mga key levels. Let's say for example, kung makikita nyo na dito tayo sa 1 hour chart. Ayan. Maghahanap tayo ng mga support and resistance. So, by the way, ano ba ang ah, criteria para masabi natin na isa siyang valid support and resistance. Alright. So, number one, dapat meron siyang tinatawag na multiple touches. Alright. So, this is our number one criteria. Yan. Para masabi siyang magandang support or valid support and resistance, number one, dapat meron siyang multiple touches. So ano ba ang ibig sabihin ng maraming multiple touches? Ayan, let's say for example, sa 1 minute na time frame, maglalagay tayo ng lines dito. Lalakyan ko lang. Ayan, ayan. So bakit nga ba dyan ako naglagay ng lines? Because criteria number one, the support or the resistance must have a multiple touches. So, saan po ba makikita yung touches natin dito? Let's say for example, this is 1, this is 2, yan, this is 3, 4, 5, yan. So, marami siyang touches, guys. So, meaning, let's say for example, yung price ng gold, kasi nasa gold tayo is tumaas, ganyan, umangat siya, and then bumaba, umangat, bumaba. Kapag ka daw na-touch itong yellow line na nilagay natin, merong reaction na magaganap. Kasi guys, itong line dito, this is the equilibrium or merong mga negotiation na magaganap kapag ka na-touch dito na line price. Let's say for example, this price is 626.22.35. Diyan daw banda na pricing guys. Meron daw negotiation na magaganap. Meron daw mga taong nai-involve. Kaya nagre-react yung price. Okay? So let's say for example, bumaba yung gold, ng price ng gold. And then nag-touch siya sa line na to, sa nilagay natin na line. So, expect natin na merong reaction na magaganap. So, as we can see, the price moves up. Alright? Kasi natouch na tong line na to eh. And then, bumaba ulit. Yan. And then, natouch niya ulit, umangat and umangat. Tapos bumaba ulit, umangat. So on and so forth. So, dapat yung key level natin or the support or resistance natin, it should have a multiple touches. Okay? Gets guys? So, next criteria sa paglalagay ng support and resistance. Number two, maglalagay ako dito. Number two, it should
have a clear move or impulsive move. So, ano po bang ibig sabihin nito? Once that the line or the support and resistance is touched and then may makikita tayong clear move or impulsive move. Yung tinatawag na impulsive move guys is yung parang may malaki talagang may malaki talagang reaction kapag ka na-touch yung line na yan. Let's say for example, may line tayo na ganito. Ayan. And then, yung price is, let's say for example, bumaba. Ayan. Na-touch niya tong line dito. Dapat daw merong clear move or impulsive move. Ibig sabihin, dapat meron siyang malaking reaction na magaganap. Hindi yung, tingnan nyo to guys ha, kapag ka bumaba, meron lang ganitong nangyayari. Ganyan. Ganyan lang yung nangyayari. Meaning, merong, meron lang ganyang nangyayari guys. Kailangan, yung touches or the move of the price must have a impulsive move or clear move para makita natin guys na kapag kayong price is na top dyan, meron talagang malaking reaction na magaganap or the big players or mga retail traders is confirm na yung pricing dyan banda is valid. Alright? So kung makikita natin dito guys, delete ko lang to drawing. Balikan ko ulit. Ayan. So kung makikita nyo guys, merong clear move. Alright? Which is this one. Na-touch niya dito. Gumawa siya ng clear move. And then, yan. Paglagay natin na ganyan na lang. And then, bumaba. And then, na-touch ulit. Gumawa ng clear move na ganyan. Ayan. Consolidation. And then, once na-touch na naman dito, gumawa na naman ng clear move. Alright. So, meaning that this line talaga, guys, is a valid support and or valid resistance. So, bakit ko ba nasabi na valid support siya, pwede siyang maging valid resistance? Kasi nandito na tayo sa criteria number 3. Alright. So, criteria number 3, ano po ba? Yung support when break becomes resistance. Alright. Resistance when break becomes support. Yan. So ano po bang ibig sabihin ng support when break becomes resistance and resistance when break becomes support? Alright. So kung makikita natin dito guys, meron tayong nilagay na key level within that area. Okay. So as you can see dito, okay? Nag-touch siya dito, hindi nag-break, meaning yung line, bumaba siya, nag-touch dito, yung line, hindi niya na-break or the price didn't, ano, hindi siya nag-down dito sa line, meaning hindi niya na-break talaga yung price dyan. And then, umangat na naman. And then, sinubukan ulit magbaba or bumalik ulit sa line dito. Pero, hindi niya talaga na-break. Okay? And then, tumaas. And then, dito, tingnan natin dito, guys. Ayan. So, yung price is na-break niya dito. Pero,
inangat ulit. Alright? Hindi siya nag-break, ganyan. Tapos, bumaba and then ganito ang nangyari. Hindi siya ganon. So, meaning, hindi pa rin siya valid na na-break talaga ang area dyan. Alright? And then, kung makikita natin, meron na namang, ayan, na-tap dito, umangat, and then dito na guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Dyan. Within that area, ayan. So, number 3, nasabi ko, the support when breaks becomes resistance. So, ano po bang ibig sabihin nun? Kapag ka daw guys, yung line natin, this yellow line breaks. Okay, lalagyan natin ng break. Ayan. Kapag ka na-break daw, it becomes resistance. Meaning, kapag ka bumalik daw yung price dyan, yung line na ginawa natin, magiging resistance na siya guys. Meaning, kapag ka na-tap dito, asahan natin na ibabalik niya yung price. Alright? So, anong ginawa? Bumalik. Ayan, naging resistance na naman na siya guys. Yung support natin, once na break, magiging resistance. So, pag balik niya dito sa range na to, is pinulback niya yung price. And then, umangat ulit. Ayan, within this area. Tingnan natin, hindi siya masyadong kumawala dito sa area na to. And then, binaba niya ulit. And then, natap ulit, binaba, natap ulit. And then, so on and so forth. Alright? So, meaning, kapag kayong line daw natin, once na break, ayan, once na break yung line, asahan natin kapag ka tumama ulit dito sa gilawa natin na line, magbabounce siya ulit. Ayan. Kapag ka tumama dito, magbabounce siya ulit. And then, once na break, let's say for example na break dito na area. Antayin natin na yung price is bumalik dito. And then, magiging support na naman siya. Yan. Yan yung ibig sabihin ng support when break becomes resistance. And resistance when breaks become support. Alright? So, next criteria natin is kapag ka naglalagay daw tayo ng key levels or support and resistance, dapat yung criteria number 4, the support or resistance must be updated or in the current pricing. Okay? The support or resistance must be updated or in the current pricing. So ano po bang ibig sabihin nito guys? Dapat daw kapag ka naglalagay tayo ng line or support and resistance, dapat hindi malayo sa present pricing. Okay? Let's say for example, nandito na yung price ng gold. Alright? Nandito sa area na to guys. Hindi daw tayo dapat maglalagay ng support or resistance dito banda. Dito na area. Hindi daw tayo dapat maglalagay dyan. Dito na area. Kasi napakalayo na ng data guys. This is a previous data. Ito na yung ano na ba to? Thursday pa September. And nandito tayo sa December na guys. So dapat daw kapag ka naglalagay tayo ng key levels, dapat nasa present data. Alright? So, yan. So let's say for example, dito na data, maghahanap daw tayo ng key level. Let's say for example, within this area. Ayan. So, bakit ko ba nasabi na dito daw merong magandang key level?
Because, as I can say, criteria number 1, dapat meron siyang multiple touches. Alright? Let's say, for example, meron siyang touches. Dito isa, meron dito dalawa, tatlo. Alright. So, kahit tatlo lang guys, napaka-valid na yan na key level. Let's say for example, hindi pa natin alam yung data dito na area. Ayan. Hindi natin alam yung galaw ng market dito na area. So, let's say for example, ito lang yung pinagbabasehan natin guys. Isa, dalawa, tatlo. So, merong magandang key level dito. So, criteria number 2, dapat merong clear move dyan sa area or merong impulsive move within that area. So, kung makikita natin, dito sa touch na to, sa resistance na to, merong clear move, merong magandang pababa na move. So, meaning, kapag ka na-touch daw dito na price, merong reaction na magaganap. So, let's say for example dito na break, alright, bumaba siya, umangat, and then, kapag ka na-break, ano yung titingnan natin? Magiging support yung resistance natin. Meaning, kapag ka na-touch dito, asahan natin na merong reaction na magaganap. Alright? So, bumaba, umangat, nag-break, na-break niya dito. Yan. Bumaba, nagiging support na po ito. This right here becomes support. Yan, gawin natin green. And then, nag-retrace, na-touch ulit dito, and umangat. Alright? And then, bumaba, nag-break, na-break niya yung line, magiging resistance ito. Alright? And then, na-tap ulit dito sa area na to, bumaba siya. Alright? And then, umangat. Nag-break dito. So, magiging support na naman ito. And then, bumaba, umangat ulit, and then nag-break, ayan, magiging resistance na naman ito. And then, so on and so forth. Alright? So, hopefully, nagets nyo yung ano, yung pagka-explain ko sa support and resistance. Wala namang masyadong complication sa ano, sa behind the support and resistance. Basta ano lang siya guys, guide lang siya sa ano, sa sa pagte-trade natin. Hindi dapat natin siyang gawing ano, deciding factor na magbabay ka na, magsisell ka na kapag ka may nilagay lang tayo na line sa chart. Alright? Dapat kailangan pa natin ng other uh, technical analysis to support our bias. Alright? So, ang ano lang, tip lang kung anong tamang paglagay ng support and resistance. Dapat guys, nasa body yung support or the line natin. Let's say for example, kung makikita nyo guys dito sa area na to, yan, marami siyang weak. So, na-explain ko na sa inyo sa video number 1 kung ano yung weak ng isang candle. So, dapat kapag ka naglalagay tayo ng line or support and resistance, dapat nasa body. Alright? Na, dapat nandito guys. Diyan. Ayan. Hindi siya dapat nandito sa wick. Ayan. Dapat nasa body guys. Ayan. Kasi dyan nag-o-open and nagko-close yung pricing. Alright?
So, let's say for example, nilagay natin yung ano natin sa body. Okay? Tingnan natin guys yung kaibahan. Let's say for example, naglagay tayo ng dito yung body niya, dito ang wick. Alright, dyan. Yung wick niya. Let's say for example, kung naglagay tayo dyan sa wick, hindi sa body. Tingnan natin yung pagkakaiba ng ng data. Alright. Ayan. So, let's say for example, dito sa week natin nilagay, kung makikita natin, yung pricing is hindi niya masyadong vina-validate. Kita nyo, kung na-touch siya dito, wala siyang exact data na mabibigay na yung pricing niya is accurate. Kumbaga dito guys, kung sa body natin nilagay, dito, kung sa body natin siya nilagay, kita nyo na nakuha niya lahat yung areas ng negotiation. Kita nyo dito. Ayan. Kita nyo yan guys. Dito. Yan. Kuha niya lahat yung data ng unless kung dito siya naglagay, hindi niya makukuha yung pricing dito na areas. Alright. Sayang yung sayang yung data kung hindi natin na-place ng accurate yung mga lines. So, dapat mag-place tayo ng hindi dito, hindi dyan. Maglagay tayo dapat sa body, sa katawan ng pricing para makuha natin lahat ng magandang movement ng market. Ganyan guys. Okay. Ayan. Para makuha natin yung exact prices ng chart. Alright. So, dito lang muna mag-stop yung video. Hopefully, meron kayong natutunan sa support and resistance. Mas ituturo ko pa yung yung other confirmations. Paano i-combine yung natutunan nyo sa support and resistance sa tawag nito, sa pagtitrade. So, meron na tayong solid foundation ng support and resistance, and sa the next video, ituturo ko pa yung mga other confirmation sa beginner's course. So, maraming salamat sa pakikinig. Hopefully, meron kayong natutunan. So, this is your coach signing off. So, off ko na yung video, guys. See you in the next lesson.